Isang umaga, may panibagong gala na naman kami nila Kuya Dug. Syempre kasama na naman kami ng pinsan namin. Ito na nga pala yung huling gala namin. Dahil malapit nang bumalik sa Italy yung pinsan ko. Kaya talagang sinusulit niya lang. Ito nga pala kami pumunta sa kamay ni Jesus. Sabi kasi nila maganda raw dito. Dinadayo daw talaga to para makapagsimba. Sobrang tuwang-tuwa nga kami dito ni Kuya Dug. Sobrang taas pala ng aakyatin namin mamaya. Kita nga dito si Papa Jesus. Nung nalapitan nga namin to, grabe, sobrang taas pala talaga nito. Hindi nga namin ma-imagine ni Kuya Dug kung kaya ba namin umakyat. Tapos pala sobrang ganda ng simbahan dito. Bago ka nga pala makaakyat sa kamay ni Jesus, kailangan mo munang umattend ng misa. Dahil sobrang sagrado nga daw na lugar na yon. Kaya hihingi muna tayo ng basbas sa Diyos. Pagkatapos nga pala ng misa, ipinayagan na nga yung mga tao na makaakyat. Grabe, first time pala namin dito na makakapunta. Medyo nga may kainitan nung araw na yan. Kaya feeling ko mapapasaba kami sa akyatan. Bago nga pala umakyat, may makikita ka ditong fan. Pwede ka nga raw magagis ng barya dito at mag-wish. Habang tinititigan ko nga yung mga tao pataas, feeling ko kagad din napapagod na ako. Dahil nga hindi biro yung aakyatin namin. Dahil nga yung unang palapag, sa tingin ko iaabot ng 100 hakbang. Kaya nga feeling ko mapapagod kagad ako dito. Dahil wala naman kami exercise. Kaka-50 steps pa nga lang ako, ay pagod na ako. At sa pag-akyat mo nga, ito yung unang mo makikita. Dala supper nila Papa Jesus. Ito na nga pala yung ikalawang hagdan. Grabe talaga, pataas na kami ng pataas. Hindi pala talaga biro ang pag-akyat sa bundok. Tapos katirikan pa ng araw. Kaya dito ramdam ko kagad yung pagod. Buti na nga lang talaga ay hindi dire-diretso yung pag-akyat. Bawat hagdan kasi, pwede mo munang lakarin papunta sa ikatlong hagdan. Bali kaliwat kanan nga pala yung hagdan dito. Pataas na nga kami ng pataas. Dahil nga pagod na kami, ay nagpahinga muna kami dito saglit. Dahil nga paakyat na kami sa ikatlong palapag. Panibagong 100 hakbang na naman ang aakyatin namin. Habang pataas nga kami ng pataas, parang bumibigat na rin yung katawan namin. Pero sabi ko nga bawal mapagod. Nakita ko nga to, naisip ko yung sakripisyo ni Papa Jesus. Kaya dapat wag susukot, laban lang sa pag-akyat. Kaya kapag napagod ka, magpahinga ka lang. At kapag nakapagpahinga ka na nga, ay tuloy lang ulit sa pag-akyat. Dahil yung mga pagod natin, pahinga lang naman yung katapat niyan. Konting hakbang na nga lang, natatanaw ko na. Sobrang lapit na nga namin sa finish line. Dahil nga dito, tanaw na tanaw ko na. Kikita ko na nga siya ng malapitan. Kaya lakad, lumakad na lumakad. Shoutout nga pala kay Papa Bear sa pag-adapt ko ng kanyang trademark. Ito na nga, sobrang lapit na namin. Kaya nagpahinga muna kami saglit dahil malapit na nga kami sa finish line. At sa wakas, narating na nga namin yung tuktok. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pag-akyat pala namin, kailangan mo muna magdasal. Ganito daw kasi yung ginagawa ng mga deboto. Ito nga pala yung view, pag nasa taas ka na, feeling mo nasa langit ka na. Sobrang worth it pala ng pag-akyat namin. Sobrang nakakagaan sa pakiramdam. Feeling ko, biniless na kami dito ni Papa Jesus. At pagbaba pala namin, dumiretso kami sa may Garden of Eden. Dito makikita mo nga pala yung The Noah's Ark. Grabe, sobrang laki pala nito. Hindi nga kami makapaniwala ni Kuya Dug. Nakikita namin ang The Noah's Ark na malapitan. Tapos makikita mo pala dito lahat mga hayop na sakay ng Noah's Ark. Lahat pala ng hayop dito ay pares-pares. Kaya mapapasana all ka na lang talaga. Buti pa yung mga hayop may kanya-kanyang partner. Tapos ako wala. Charot. Sayang nga, di kami nakapasok sa loob ng Noah. Pero okay lang, nakita naman namin siya na malapitan. Sobrang ang ganda dito sa lugar na to. Dahil nga dito makikita natin lahat ng sakay na hayop. Kasi nga daw tong asong to yung nagbabantay dito. Kaya kapag gusto nyo pumunta, dito lang yan sa Lucban, Quezon, sa kamay ni Jesus, para masabi nyo na rin na maganda talaga dito. Kaya maraming salamat dahil hanggang dito na lang yung kwento ko. Bye bye.